Sister L. Ay makasama natin si Congresswoman Kring Kring Gonzales. Ayan. Ha? Kamukha niya lang, Lakay. Ganun ba? Hindi ba si Cristina Kring Kring Gonzales? Ang ganda kasi niya, Lakay. Kaya akala ko artista eh. Akala mo artista ba? Ako din nung unang na-meet ko to, sabi ko, ay, artista. Ayan, sa face pa lang, panalo na, ha? Ayan. Ay, pero alam mo, Lakay, siya ay nandito sa ating programa, mag-a-apply pa ba siya? Oo. Aplikante ba tawag sa kanya o extension. Extension. Ito muling mag-a-apply, Lakay, sa ating mga kababayan sa masang Pilipino dahil siya, Lakay, ay incumbent congresswoman ang ating guest ngayong araw mula sa Kalinga Party List. Siya, Lakay, ay nagtapos ng education specializing in early childhood education sa Miriam College at naging preschool teacher pala siya, Lakay. Naging teacher si ma'am. Oo, at isa sa mga principal authors ng House Bill 5512 na ngayon ay Republic Act 11642 o yung the Domestic Administrative Adoption and Child Care Act at co-author ng RA 11648 o an act providing for stronger protection against rape and sexual exploitation and abuse. Siya, alam mo, Lakay, kasundo niya rito si Secretary Risa Hontiveros. Ayan. Si Senator Lakay. Senator Risa Hontiveros. Alam mo ba, Lakay, itong party list na ito ay 15 years na din na partner ng DZRH Operation Tulong, lalo na sa ating mga medical mission, Lakay, sa mga iba't ibang lugar dito sa ating bansa. Kaya naman, without further ado, ang ating pong makakasama, si Congresswoman Irene Saulog. Parang medyo sounds family yung last name niya, Lakay. Sounds family. Alam ko, bus company yan nung araw eh. Ayan, hanggang ngayon meron pa rin naman, meron pa ba? Lakay. Wala na akong masyado nakita ngayon. Ha? Ayan, oo. Anyway, Congresswoman Irene Gay Ferriola sa Ulog, ma'am, ng Kalinga Party List. Maganda umaga po at welcome sa ating program, Bakit Ikaw the Job Interview. Good morning. Good morning, Congresswoman. Isang magandang umaga at mapagkalingang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating kaibigan Lakay Deo and Sis L. Hello po. Good morning po. Ayan. Bakit kayo tumatakbo sa Congress? Dapat nag-artista na lang po kayo. Ayan. Ba't di kayo, nag-artista rin po ba kayo, ma'am? Hindi po. But we can help more kapag sa public service. Ayan. Mas maganda ba ang serbisyo sa Kongreso kaysa pagiging artista? Oo naman daw, Laka. Oo naman. Siyempre, prestigious ang pagiging member of House of Representatives. Anyway, Congresswoman Irene Gay Ferriola sa Ulog, ma'am, kayo po ay nagtataguyod pala ng sa health, Lakay. Kalusugan. Ayan, oo. Para sa kaalaman po na ating mahabayan, Congresswoman Irene sa Ulog, mama, ano po ba ang advocacy ng Kalinga Party List? Ano po ba ang inyong mga kinakalinga? Sino po ang mga sinusuportahan? Anong sector in particular? Ang Kalinga Party List po, number 79, ay para sa buong pamilyang Pilipino. At marami po tayong advocacies, pero ang pangunahin po ay ang health, education, at syempre yung pagbibigay ng hanap buhay o negosyo para sa ating mga kababayan. Wala po tayong particular sector na tinutulungan for Kalinga Party List number 79. Lahat po ay natutulungan natin in all sectors at wala rin tayong pinipiling lugar na pupuntahan para tulungan. Lahat po pwedeng maabot ng tulong ng Kalinga Party List. Oo nga, itong Kalinga, kaya tuwan-tuwa yung aming Wonder Woman, si May Binauhan. Dahil ang Kalinga Party List ay matagal na pong kaagapan ng ating DZRH Operation Tulong na tumutulong po sa ating mga indigent na mga pasyente at iba pang tulong na pwedeng ibigay po sa mga humingi ng
ayuda dito sa ating Operation Tulong. At Yes po. Congresswoman, ma'am, marami po kayong programa, lalo na po para sa kabuhayan ng ating mga kababayan, tulad po nung TUPAD at AIX Financial Assistance. Ano pa po yung mga pwede nating maitulong? Matagal na po kayo nagsiservisyo sa masang Pilipino, pero ano pa po yung magagawa natin? Plano po ninyo para mas palawakin pa yung tulong po at matiyak na marami pa pong Pilipino ang makikinabang at matutulungan po ng Kalinga Party List? Thank you for that question. For Kalinga Party List po, marami po talaga tayong pwedeng gawin, lalo na hindi lang sapat kasi yung pagbibigay ng ayuda. Sa Kalinga Party List po, we want a long-term solutions. So pag nagbigay tayo ng tulong, we really talk to the community. We want to build communities para po yung mga kasama natin sa barangay, pwede silang mag-come up ng livelihood para yung natanggap nilang ayuda or puhunan talagang tumagal pa at makatulong sa kanilang barangay. Yun po yung isang advantage ng Kalinga Party List, since we really want to focus on the needs of the family. Makater natin lahat ng pangangailangan nila mula sa education. Siyempre, as an educator, gusto ko po talaga mas lumalim, mas malawak pa po ang ating scholarship. Lalo na ngayon, we have extended IGASPE subsidy from the government dahil po sa nangyayari ngayon, merong medyo congested na ang ating public schools. So, by giving subsidy po sa ating mga private schools, mas marami tayong makakater na students. Lalo na ngayon, alam naman natin, medyo mababa yung ranking from PISA survey. Pero makakatulong po ang subsidy. Alam naman natin, ang mga private schools, they produce quality students. Pero nakakalungkot, hindi talaga din sila masyadong nabibigyan ng atensyon. Lalo na nung during pandemic, alam naman natin na I think close to 800 to 900 schools closed down. Pero through this IGASPE, matutulungan natin even yung mga small scale or developing private school sector, mabigyan natin sila ng chance na magpatuloy sa kanilang pagbibigay ng quality education kahit sa private schools. Hanggang college ba, ma'am, nagbibigay kayo ng scholarship? I think sa mga other provinces, it's already free yung college. Pero if they don't plan to parang mag-college sila, meron naman tayong TESDA scholarship, so vocational. Ang plan po nito, after graduation, ready na sila for employment. Yun ang gusto natin. At the end of the day, merong parang makakatulong sa pamilya nila. Ayan, yung scholarship ba, pwede bang magpa-sponsor sa inyo, ma'am, na paano yung gusto mag-aral ng Ateneo? Mga ganyan. De La Salle. Mga parang yung big... Pwedeng sa UP na lang po. Sa UP na UP, masakit na sa maubusan ba pondo ni Congresswoman Irene pagka Ateneo na tsaka De La Salle. Mahal yung lakay, tuition fee. Kasi narinig ko kasi itong si Governor Daniel Fernando nung magsalita sa birthday ni Congressman Ador Pleto. Abay, ipinagmamalakan na 18,000 daw yung kanyang mga scholars. At yung kanilang allowance sa Congresswoman Ferriol, ma'am. Abay, naka-ATM na. Ayan. Oo. May ganun naman. Gcash na. Gcash na. Oo. Governor Dan in Bulacan. Bulacan na po. Yes, we visited doon. Ayan na. Pwede bang yung allowance ng mga eskola nyo rin, i-ATM na rin? Meron na pong ganyan. Meron para na ganyan. Gusto natin kasi yung fast yung access, hindi na sila mahirapan. Mas mabilis, walang delay. Siyempre, mahirap yung bayaran na tapos wala ka pang bayad sa tuition. Siyempre, meron kayong mga tulong sa mga estudyante. Paano naman po sa mga guro, mga teachers, Congresswoman Ferriol? Ano naman po ang... matagal na kayo dito. Ano na ang nagawa niyong tulong sa ating mga teachers? At ano pa ang pwede natin gawin para gumanda naman ang kalagayan ng ating mga teachers? Bilang isang guro, syempre, pala teacher pala kayo dati. Nasa puso talaga natin matulungan ng ating mga kapwa guro. So, ang ginawa po ng Kalinga Party List, syempre, minsan, hindi nila alam where to get the
the CPD points. Kasi you have to pay 3,000 to 5,000 to attend a seminar so you can renew your teacher's license. So what we did po, nilibre namin yon. And as a teacher, I mentor so many public school and private school teachers. We hold free seminars and webinars for our teachers. Siyempre, kung gusto natin ng quality education, mag-start tayo from the top. So we need to support the teachers, and we are gusto rin po nating isulong yung subsidy ng mga private school teachers, at syempre for the public school teachers, ma-lessen yung workload nila. Kasi minsan sa halip na mag-focus in teaching the learners, napupunta sa paperworks. So nawawala yung energy nila to teach. Kaya gusto po natin na ma-lessen yung workload para yung quality education yung matutukan. Pwede bang teacher pala kayo, Ma'am Congresswoman na Irene? Di ba pwedeng alisin na yung lesson plan? Meron pa ba ngayon? Meron niya. Meron pa? Mabusisi na yung paggawa ng lesson plan. It's a blueprint kumbaga sa construction kailangan. But what we did now kasi it's lesson plan made easy. Parang outline na lang what's your motivation, what's your lesson, your objectives, and then maybe assignment in the end. Pero I think the DepEd already prepared learning competencies at binawasan nila po iyon para makapag-focus tayo talaga sa important competencies. Kasi napansin natin pag masyadong congested, masyadong lessons, affected din yung learning nila. Lalo na kung paulit-ulit naman yung lesson. So what we did, or the DepEd did, kasi po I'm part of the vice chair ng Basic Education and Culture in Congress. So we're doing that through EdComp 2. Yan po yung talagang tinututukan nila. Anong subject po, ma'am, ang itinuro niyo kayo po ay teacher? For preschool, all subjects talaga. Pero during grade school, I taught English. Nung high school, I taught speech naman. Wag lang math. Parang magkakasundo kami sa wag lang math. Diba dapat pagka magaling sa English, dapat tsaka science, kasama na ang math dyan. Wala naman nagsabi na dapat may math. Hindi, yung bang kung magaling ka ng English o science, magaling ka rin sa math. Mga tipong ganun. Sabi lang kay hindi lahat binibigay ni Lord. Hindi tayo gifted sa math. Ayan, nako. Speaking of, kayo pala ay teacher, ma'am. Ayan, alam po ninyo, ang dami mga magulang na nakausap natin, yung anak, binubuli, mga ganyan. Ayan, katulad na lang kahapon. Yung anak ng isang kaibigan natin, binubuli daw sa school. Kaya ang ginagawa niya, dinadaan sa FB. Sabi ko, magsumbong sa principal. Ayan, di ba dapat? Wag na sa FB, wag na i-post sa FB. Dumiretso doon sa principal at doon magreklamo o magsumbong. Ano ba ang mga ginagawa natin dyan para kahit pa paano mabawasan, maalis yung lalo bullying? Na ngayon, di ba, yung mental health issues, it's very significant, lalong-lalo na sa mga bata. So ang Kalinga Party List po, I think we had 2 webinars concerning yung sa bullying and how we can parang manage our emotions, how we deal with this kind of problems in school. Nakatulong din naman kasi inuna namin kausapin yung mga parents, paano i-guide ang kanilang mga anak, at syempre yung mga teachers, kailangan partners natin yan in parang educating our kids. So, I think 2 weeks ago, we had another webinar kung paano din natin gagawa ng action, lalo na sa school. The problem now kasi po, yung guidance and counseling, medyo konti talaga. There's a scarcity, maraming kakulangan. So, we're discussing sa Congress na baka we can train senior teachers para makatulong sa mga bata na may mga ganitong problema sa school. They will serve as their guidance, parang guidance associate. Kasi talagang kulang na kulang, plus yung sweldo talaga nila, napakaliit din po. Kaya patuloy pa rin, lalo na ngayon, we signed for mental health, and I think yung IRR lalabas na soon, or nakalabas na ba?
Yeah. Di ba pwedeng gumawa ng batas o panukala na dapat yung good manners and right conduct para ma-inculcate talaga sa mga bata. Grade 1, grade 2, grade 3 siguro every year itinuturo sa mga bata yan para Totoo po yan. Yung kanilang attitude, ika nga, hindi nang bubuli at yung yung respeto rin sa mga teachers at mga nakatanda. Parang nababawasan na sa ating mga kabataan yan. Totoo po. Mahalaga talaga yung values formation. Like in Japan, parang hindi ganun kahalaga sa kanila yung knowledge agad. Gusto nila yung values, talagang ma-form sa bata, ma-shape yung kanilang yung conduct, yung right conduct. At I think the DepEd is also doing that sa school natin. Meron din sila mga programa, may anti-bullying program para maiwasan to at maturuan yung mga bata kung ano yung gagawin pag naranasan nila yung mga ganitong bullying. Wala ba kayong balak na kopyahin yung ginagawa sa Japan, sa education para panukala natin. Tama yung values of formation natin. I think the Philippine education is almost, we're getting there. Parang unti-unti, we're making educational reforms para talagang umangat din ang ating kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Wag nang unti-unti, ma'am. Lubos-lubosin nyo na. Yeah, baby step. One day at a time. Kasi it's a big job talaga to do. It's a system that we need to change. Ayan. At ang Kalinga Party List, sila Congresswoman Irene Lakay, isa sila sa principal authors nitong Republic Act 11642, yung Domestic Administrative Adoption and Child Care Act, o yung mas accessible na pag-adopt. Dito po sa ating bansa Congresswoman, parang yung iba, yung like, may nakita kasi ako sa post sa social media na hindi pa siya ready magkaanak. And then binigay niya lang yung anak niya. So ano po yung mga doon po sa mga hindi knowledgeable, ano lang po yung mga medyo bata pa talaga na nabuntis na hindi sila handa. Ano po yung pwede nilang gawin para po dumaan sa legal na proseso yung adoption ng mga anak nila at hindi po yung parang pinapamigay lang talaga. Totoo, mahirap pag walang proseso. Walang process, binibigay lang talaga nila. Sa Kalinga Party List po, mahalaga talaga ang pamilya. Pag sinabi nating pamilya, kasama dyan yung mga anak. At nakakalungkot sa Pilipinas, I think we have 100 or thousands of abandoned children. So, ang ginawa po natin ng Kalinga Party List, ginawa nating mas mabilis ang proseso at mas mura. Parang hindi na nila kailangan magbayad ng malaking halaga sa mga attorneys at ginawa nating mas accessible. Kasi nga, mahirap kapag nag-adopt ka or nag-ampon ka ng walang legal papers. Yes po. Diba? Sa huli, pwedeng makuha yung anak. So, gusto rin natin magkaroon ng chance ang mga batang magkaroon ng sariling pamilya ng nanay at tatay. Marami naman dyan na willing to adopt. So, gusto natin, hindi na nila kailangan magbayad ng malaki kasi minsan iyon yung parang hadlang sa pag-aampon. Ang mahal ng processing fee, you have to attend a lot of court hearings. Pero sa domestic adoption law, mabilis na po. Mas pinabilis, mas pinamura na po ang proseso. Isa pa, Congresswoman Ferriol, ma'am, yung bang Republic Act 11648, ito yung pagtaas ng age of sexual consent sa pagprotekta sa mga kabataan. Ito ba yung naging issue masyado kay Senator Risa Hontiveros, yung pagtuturo ba ng kasama rin yung pagtuturo ng sex education iba sa mga bata? Ito, Lakay, magkaiba ba ito? Anyway. Yes, iba. Ano ang inyong pananaw po dito sa RA 11648, Congresswoman Ferriol, ma'am? Ito kasi mas makakatulong sa mga kabataan na kasi minsan yung awareness yung problema sa kanila. Parang minsan lack of education din. Hindi nila masabi kung ano yung line talaga ng rape. So, sa school, gusto rin natin masama rin, ma-integrate yung education para maging aware sila sa surroundings nila at ma-protectionan din yung mga sarili nila. Ayun, okay.
So, ano pa po ang inyong mga binabalak, Congresswoman, na panukalang batas naman gawin para sa kapakanan natin mga teachers in particular at siyempre mga estudyante? Siyempre po, gaya ng sinabi ko kanina, patuloy nating isusulong ang mga batas na sa tingin natin makakatulong, meaningful laws na magiging effective at matulungan po ang ating mga iba't ibang sektor. Katulad sa guro, gusto po natin na taasan ang kanilang subsidy dahil medyo nahuhuli na rin tayo sa kanilang salary grade. At syempre, pag sinuportahan natin ang mga guro sa kanilang profession, mas magbubunga yon ng good results sa kanilang pagtuturo. They can do more for the students. At hindi na sila mag-iisip pang magtrabaho abroad. Kasi ngayon, iyan po ang nagiging problema natin. Ang daming, when I went to Vietnam for research, ang daming Filipino educators doon. At pinagmamalaki sila ng totoo yan, sa bansang Vietnam. O mga professional, mga architect, mga engineers, ayan, mga entertainers. At wala akong narinig na domestic helper dun sa na Pilipino dun sa Vietnam. Professionals sila. Professionals ang ine-export natin doon. Siyempre, kung kaya naman po na as Filipino, kung kaya naman pwedeng magstay sa Pilipinas, magtrabaho dito para mas makatulong, mas gugustuhin nating makasama ang pamilya. Kasi like sa Hong Kong, nung pumunta kami, we had our 2 events ng medical mission. At nakausap ko yung mga OFWs natin, yung mga bagong bayaning Pilipino, nakikain ako sa kanila. At ang problema talaga nila, parang wala silang choice. Kaya sila nagwo-work abroad. Pero siguro kung mabibigyan natin ng mas maayos na trabaho at sweldo, 'di ba? Magi-stay na lang sila sa Pilipinas. Talagang kasama ang kanilang pamilya para maiwasan yung broken families. Ay, totoo po yan. Iyan din po yung number 1 problem nila. Napag-aral niyo ba, Ma'am Congresswoman Ferriol, kung ilang percent ang nagiging broken family pagka ang isang ama o ina ng tahanan nagiging OFW? Wala po akong eksaktong datos, pero nung kumausap ako ng 7, siguro 7 silang kasama ko kumain, 5 doon broken family. Wow, at sabi nila, niloloko kanila na, Kong Irene, magsulong ka naman ng batas na pag nagloko yung asawa nila, may parusa. Paparusahan? Sabi ko, wag naman. Bigyan natin ng chance. May hugot yung nakausap ni Congresswoman. Siyempre. Mahirap talaga. Mahiwalay sa pamilya. Pero ito Lakay, merong magtatanong. Man on the street. Si may magtatanong kay Congresswoman Irene Saulog, kasama ni RH5 Val Gonzales. Val, ano ang katanungan niya kay Congresswoman at nasaan kayo ngayon, Val? Ito, dito sa may barangay pinagkaisahan na Quezon City, isang may-ari, isang nagninegosyo ito. Nagninegosyo, tindera, nagtitinda ng mga ulam. Si Ate Inday, tatanong po ninyo sa Kalinga Party List, particular na kay Congresswoman Irene Saulog. Ma'am, good morning. Ma'am, sa kagaya namin po, ano po bang maitulong ninyo ang Kalinga Party List na may negosyo kaming maliliit? Ano po bang maitutulong niyo na pwede kaming makautang na pangdagdag kapital imbis sa Bombay? Imbes na 5-6. Dito na lang po sa atin po, sa kapwa natin Pilipino, imbis na para magtutulungan po tayo. Ayun. Magandang umaga din po. Maraming salamat sa iyong katanungan. Pwede tayong gumawa ng maraming paraan para makatulong din po sa ating mga, kumbaga, yung maliliit na vendors. Small and medium enterprise. Enterprise, yes. Una po, yung pagbigay ng puhunan. Minsan kasi, ang nagiging problema, hindi naaabot yung talagang kailangan ng puhunan sa negosyo. At sana po, hindi lang sapat na bigyan natin sila ng puhunan. Siguro, isama rin natin yung pagbibigay sa kanila ng training para masigurado na talagang tatagal yung kanilang negosyo. And then, pwede tayong mag-create ng mga small groups, community groups, para mabantayan nila yung mga negosyo at magtulungan sila sa kanilang barangay. And then, maybe the government can give subsidy kahit konting
porsyento ng puhunan, kung sila ay maglo-loan sa bank, mas madali na yung requirements na hihingin sa kanila para mabayaran din nila, maibalik din nila yung hiniram nilang halaga. Dagdag ko lang, Congresswoman Irene, doon sa tanong ni ate. Ayan, kasi ang problema nila yung puhunan na umuutang sa Bombay, sa 5-6. Pwede bang magpanukalang batas na gumawa ng parang institution o government bank siguro or financial institution na magpapautang sa mga maliliit na mga negosyante sa mababang interest. Ayan, huwag naman katulad ng 5-6. Mababang interest at mabigyan din sila ng puhunan. Kaya nga po, para makapag-loan ng mababa lang ang interest. Ayan, Katulad niyan po, yung ginawa namin sa Mindoro. So, ang binigay po naming financial assistance, 5,000. So, sa 5,000, pwede ka nang bumili ng kambing. So, 2,500 lang yon. So, sinigurado namin na yung ibibigay naming financial assistance, lalaki yon at magagamit din sa kanilang pamilya at sa barangay. At pag natulungan natin sila, itong mga communities na to, they can help other communities. So, hindi lang parang pansarili or individual na parang kapakanan, isipin din natin yung kapitbahay natin or mga barangay na pwede nating tulungan at sisiguraduhin natin na may monitoring. So, napalago nyo na ba ang negosyo? So, ganun po ang gustong gawin ng Kalinga Party List to build communities for more sustainable community. Ayan na, lalo si ayan na ate ha, ayan na alam ko gusto mong palakihin yung negosyo mo ate. Gusto mo yata yung karinderya mo, gusto maging Alamax, maganyan. Nag-mention ka na naman. Nag-mention ka na naman. Commercial ba? Sisingilin ka. Sponsor. Pero alam mo Lakay, hindi ito ang first time na may nakausap tayo na vendor na kababayan natin na nangungutang sa Bombay. Parang pangatlo na si ate na nakausap natin. So, most of them parang yung maliliit talaga sa Bombay, 5-6. Napakadali umutang kasi sa Bombay Wala nang requirements. Walang document. Kaso, tanong natin si ate kung magkano ang Lakay doon, porsyento. 5-6 nga. Ilang baka mas tumaas pa. Magkano usually yung hinihiram yung nila? Hinihiram ate, magkano hinihiram mo sa Bombay? At magkano ang tubo? Sa ngayon po, medyo may halagang 20,000 po, ang balik niyan for 24. Dahil nga po, sa mahal ng mga bilihin, hindi naman po sapat ang 5,000. Ang 5,000 po, alam naman po ang mabibili doon sa palengke. So, paano po namin mapapaikot at paano po namin makuhaan po araw-araw sa pagbayad ng Bombay kung hanggang doon lang po. Kaya nga po kami napipilitan maghiram ng 20 pataas. Kaya dahil para po may pangpaikot kami at ang tubo kaunti, mapunta lang din po sa Bombay. Parang pagkatapos ng Bombay bayan, hihiram na po kami ulit kasi sa mahal nga po ng bilihin. Yun po ang hininaing namin ngayon ho. Ate, Baka pwede po ibaba ang mga presyo. Kasi marami naman po ngayong tumatakbo, panibagong takbo. Marami pong mga offer, tapos bandang huli wala naman pong nangyayari. Okay, ate, ulitin ko yung 20,000 na inutang mo sa Bombay. Ang balik, magkano po? 24,000. So, magkano ang sinisil sa Bombay araw-araw? Kasi araw-araw naniningil ang Bombay, di ba? Sa 20,000 po, ang balik 24 po, 600. 600 araw-araw. Oh, malaki yan, ha? Malaki. May yung bang pagka nagbayad ka ba ng 600 araw-araw, may balik bang payong yan, kumot, electric fan, motor? Pero doon sa 600 na binabayad ninyo everyday, meron pa ba kayong naitatabi para sa pamilya ninyo? Yun nga po ang hinaing namin na hanggang nagpaikot na lang po kami, parang nahinto lang po ang hanap buhay namin doon sa Bombay na hindi so kapwa tayo Pilipino ang magtutulungan. Kayo naman ho ang nandyan sa gobyerno, dapat kayo ang mag-produce kung paano po kami matutulungan para
hindi na po sa ibang lahi. Ayan. Kasi ang kita namin, mapupunta lang naman din po sa ibang lahi. Parang ibang lahi na po ang pinapayaman natin, hindi po ang kapwa natin Pilipino. Hindi po ang kapwa bansa natin. Ate, huwag kang mag-alala. Ayan, kakausapin namin yung isang leader ng mga Bombay. Si James Kumar. Ayan, parang James Kumar, ha? Ayan, kakilala ito ng First Lady Lisa Araneta Marcos. Baka pwedeng kausapin itong si James Kumar. O kay mga Bombay, huwag na masyado mataas ang interes sa mga pautang ninyo, ha? Ate, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Val. Salamat. Lakay Deo, maganda na narinig natin yung hinalaing. Yung nga po, siguro, Val, ayan. Val, thank you. Thank you, Val. Thank you po. Salamat mula sa Quezon City. Back to you, Sister L. At Mayor. Ayan, at least narinig po natin yung mga sentimiento ng ating mga ordinaryong mga mamayang kongresuman. Susubukan po natin na gumawa mag-draft ng bill para po mabigyan ng chance, lalo na yung mga katulad niyang maliit lang yung negosyo. Kumbaga, paano lalakihan kung lulubog ka sa utang, di ba? Totoo po yan. At gawin nating mas madali yung proseso, yung mga requirements po. Ayan, parang James Kumar, ha? Ayan, yung mga nakasama ni James Kumar sa Dick Cork. Ayan, nagpupunta ba man sa Dick Cork, yung sikat na club dyan sa BGC? Ilang milyon nga lang kayo doon, yung alak. May alak doon, 1 milyon ang worth. Grabe naman yun. Hindi alam ni Congresswoman yun lang. Ayan, sa amin ang BG. Ayan, para sa mga customer dyan sa Dick Cork. Ayan, Congressman GP. Pagka nakita mo si James Kumar dyan, sabihin mo, kausapin niyo mga Bombay, huwag masyadong mataas ang kanilang ang interest sa mga tubo, sa mga pautang. Ayan. Okay, Congresswoman Irene Mama. Ayan, bilang panghuli po, ano po ang inyong masabi sa ating mga kababayan? Bakit ikaw ulit? Ayan, bakit ang Kalinga Party List ang dapat nilang iboto sa darating na eleksyon? Una sa lahat po, ang Kalinga Party List number 79 ay subok na. For more than 15 years, subok na sa pag-aalaga ng buong pamilya, pagdamay at pagbigay ng tapat na serbisyo. At ang Kalinga Party List po ay walang pinipiling tutulungan anumang sektor, nandyan po at handa ang Kalinga Party List para abutin ang kanilang pangangailangan. At syempre tayo po ay umiikot sa buong Pilipinas, hindi lang sa buong Pilipinas, maging sa ibang bansa katulad ng Hong Kong, Dubai at sinusubukan po natin na abutin ang ating mga bagong bayaning Pilipino para magbigay ng medical mission dahil ito po talaga ang mahalaga sa pamilya, yung alagaan ng kanilang kalusugan at dahil sa hirap, napapabayaan na po ang kalusugan. Kaya ang Kalinga Party List po for so many years, we are known for giving medical missions. At salamat din sa DZRH under Voltercom, sina Miss May. Partners natin sila for so many years. Opo. At hindi po tayo titigil. Mas palalawakin pa po natin yan at ibubuhas natin ang mas subok na serbisyo para sa mga pamilyang Pilipino. Maraming salamat, Congresswoman Irene Gay Ferriola sa Ulog, ang current representative ng Kalinga Party List. Pangatlong term na niya ito. Kung sakasakali, ayan, Kalinga Party List. At anong numero sa balota, Congresswoman? 79 po. Number 79 sa balota. Ayan. Thank you, Congresswoman Irene Gay Ferriola sa Ulog, and good luck. Thank you so much. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. This time check